Hi, and welcome to our service. If you're new here, you may be wondering who we are and what this church is all about. Well, the heart of the matter is this. We're a group of people doing our best to love God and love those around us. One of the ways we express this love is through worship, because our God is truly amazing. He created everything, great and small, and His love for us is incredible, powerful, and completely unconditional. We also spend time looking into His Word, the Bible, and receive practical teaching to guide us along His path in our everyday lives. But it doesn't end when the service is over. Throughout the week, we gather in groups to serve, pray, reach out to our community, and sometimes just to hang out and have fun. Life is full of challenges, and none of us are perfect. But we believe that's one of the reasons God has brought us together. We're all here to help and support each other through each step of life's journey, because nobody should have to travel alone. So thanks for joining us today. No matter who you are, we want you to know you are welcome. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang namang banal na makapangyarihan sa lahat. Magandang umaga po sa iyo. Maraming salamat po, O Diyos, sa panibagong umaga ito, panibagong pag-asa. Kami po ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, nagpapasaka po kami sa iyo, kapangyarihan, Panginoon. Patawarin po kami, Lord God, sa lahat po na aming mga pagkukulang, sa lahat po na aming mga nagawang pagkakasala. Sa ACH, sa salita at sa gawa, mga kasalanan sinasadya mo hindi, Panginoon. Hinihingi po namin ito ng tawal sa iyo, Lord God. Panginoon, maraming salamat po sa magandang panahon. Salamat po sa hangin, sa tubig, sa araw, at sa lahat ng bagay na nilalang mo po para sa amin. Nawang natin lahat ng ito ay pangalagaan namin, Panginoon. Lord God, maraming salamat po sa buhay at kalakasan. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy ka po kumikilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Ikaw po ang Diyos na mahawagin. Ikaw po ang Diyos po para at mapagmimala. Sa iyo po kami, Panginoon, ng maasa at nagtitiwala dahil lang namin, Lord. Na ikaw po ang Diyos na patuloy namin sinasamba. Ikaw ang patuloy namin pinasasalamatan sa iyong kadakilaan, Panginoon. Lord, at maraming salamat po sa lahat-lahat. Sa isang linggo na naman nagdaan, Lord. Kami po, Panginoon, ay doon po nagpapasalamat sa iyong paggabay at pag-iingat sa bawat isa sa amin. Hindi po sa aming mga mahal sa buhay, Lord God. Panginoon, patuloy po kami kalingain, patuloy po kami, Panginoon. Ingatan, Lord. Alam po namin, Lord, na lahat ng pangyayari sa aming kapaligiran, sa buong mundo, Lord, ay may focus ka, Panginoon. Alam po namin, Lord, na wala nga po imposible sa iyo, Lord. Sa iyo po kami umaasa, Lord, na may magagawa po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya at pagpapaan ng patuloy po pinagkakaloob sa amin, Lord God. At sa aming mga kapatid sa iyo, aming Ama. Patuloy ka po, Panginoon, kumilo sa buhay ng bawat isa. Sa bawat pamilya, Lord, lalo-lalo na po ang kapatid namin na nagdaranas ng kanilang pagsubok, Panginoon. Talingain po sila, Panginoon. Bigyan po sila, Lord, ng katatagan. Bigyan po sila ng pag-asa, Lord. Dahil alam namin, Lord, ikaw po ang Diyos, mga bagay ko, Diyos ko, palang ipakimala. Sa mga may sakit, Lord, idadalangin din po namin, Lord. Kaya hindi po aming mga kapatiran, ang mga kapatid namin, Lord, na nagdaranas, Panginoon, nakakaranas sa mga may kananang sakit, Lord. Maging sila po ay nasa kanilang tahanan, nasa kanilang hospital, Lord. Dalangin din po namin, O Diyos, sa iyong pag-ingat sa mga frontliners, Panginoon. Ang mga doctors, Panginoon, mga staff, Lord, na patuloy na nagsisigil sa mga may sakit, Lord. Ingatan mo po, Panginoon, ang divine protection po, Panginoon, ang igawad sa bawat isa. Lord, maraming salamat po sa lahat. Salamat po, Lord, Panginoon, sa pagkakataon po, Lord. Ikaw po, Panginoon, ikaw po ang manghihiyang, Panginoon, ay iyong mga salita. Lord, at dalangin po namin ang iyong mensahe sa umagang ito, Lord. Dalangin po namin, O Diyos. Nakasihan mo po, Panginoon, ang bawat na makikinig, Lord God. At ganun din po, Lord God, hinihiling po namin sa iyo, Lord God. At bless mo po, Panginoon, ang bawat isa. Gating po, Lord God, ang tatay dito sa unahan, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng special anointing, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong katakilaan. Salamat po, mga Panginoon. At muli po, binabalik po namin sa iyo, aming Ama, ang paburit mo salamat sa pangalan ng anak mo sa Jesus. Amen at amen. Amen. Hallelujah, Jesus. Tayo nga po sa umagang ito ay muling magpupuri sa ating
buhay na Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Lord. Sabay-sabay po tayong umawit sa ating Panginoon. Sadyang siya ay kamangha-mangha. Pagkat siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, Jesus! Panginoon, nandito kami. Nagtingin po upang magpuri sa iyo. Sumamba, Panginoon. Hallelujah, Jesus. We worship you, O God. We praise you, Jesus. Hallelujah. Sa paglipas na
babasahin ay ako po inyong sundan. Lucas chapter 15 verse 11 hanggang 24, sabi dito, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanyang bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon. Kaya siya nagsimulang maghirap. Verse 15, namasukan siya sa isang taga-roon at siya ay pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Verse 17, ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Verse 18, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lang ninyo ako sa isa sa inyong mga alila. At siya ay nagpasya umuwi sa kanila. Malayo pa ay natanong na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Verse 22, ngunit tinawag ng ama ang kanyang alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang buya at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala ngunit muling natagpuan, at sila'y nagdiwang. Tayo po'y saglit na manalangin. Aming Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po Diyos sa magandang umaga na pinagkaroon mo. Nawa ay samahan mo Lord kami sa pag-aaral ng iyong salita at amin pong makita ang ilang katotohanan sa iyong salita po na napili namin may apply sa aming mga buhay spiritual o buhay Kristiyano. Salamat po Diyos, ang iyong pong Santong Espiritu ay mamalagi sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus ang lahat ng sabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yung pagsamba at pagpalakpak sa ating Panginoon, sige po palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Pakila ka Panginoon. Purihin ka, sambahin ka o Diyos. Hallelujah. Sa ating binasa, ito po ay napaka-limit ng maituro. Malimit itong may share ng mga kapwa ko, mga kamagagawa o mga pastor. At ipinapakita dyan na sa ating kwento na yung ama ay mayroong 2 anak na lalaki at yung bunso ay hindi nga yung kanyang mana in advance. At sa kanila ay hindi naman masama yung ganun. Okay? Kumbaga parang ito ay parang karapatan ng isang magmamana na kunin in advance at ibigay naman ito ng kanyang ama. Sa hindi magandang kapamaraanan ay nilustay ng lalaki ang kanyang ninana. At nakita natin sa kwento na yung lalaki ay naghirap. Kumbaga parang winaldas niya yung kanyang pera o yung kanyang yaman. At sa madaling salita, kumbaga naging siyang bad steward. Hindi siya naging mabuting katiwala. Dahilan yun para siya ay maghirap at sinabi dyan sa kanyang paghihirap, gusto niya makasurvive, kaya ang ginawa niya, siya ay namasukan. Tagapag-alaga ng babuyan. Okay? So, hindi maganda ang naging resulta ng kanyang pagiging tagapag-alaga sapagkat kulang pa yung kanyang kinikita dun sa kanyang kakainin. Amen. Kulang pa. Kumbaga, sabi nga, kahit nga yung mga pinagbalatan ng pagkain ay halos gusto niyang kainin. Pinapakita dito na talagang insufficient ang supply sa kanya ng may-ari ng kanyang pinagtatrabuhan. So dumating sa realization na
babalik na lang siya sa kanyang ama at sinabi niya na sa aking ama ay labis-labis ang pagkain ng mga utusan. Samantalang ako dito ay pwedeng mamatay sa gutom. So mahalaga na ang isang Kristiyano o isang tao ay dumadating sa punto ng tinatawag na realization. Yung pong ating pag-aaral ng umaga, hindi po siya replay. Okay? Kasi sabi niyo, gusto replay na yan Yung mga nakarating ko ito ay baka absent ka, kaya hindi mo malalaman ay ito pala ay baga nadaanan natin nakarating ko. So gusto ko lang pong gamitin na jumping board yung sitwasyon ng lalaki na bunso na kung saan sa gitna ng kalalagayan na siya ay natin sa hindi magandang kalalagayan, nagkaroon siya ng pag-iisip, nagkaroon siya ng pag-nilay-nilay, nagkaroon siya ng tinatawag na pagtatanto sa kanyang sarili. Ano ba yung aking nagawa? Bakit ako nagkaganito? Ano ba yung aking mga mistakes sa buhay at nagkaganito ang aking kalalagayan? So magandang maintindihan natin na sa mga panahon na tayo ay hindi easy ang kalalagayan, nagkakaroon ka ng tinatawag na realization. Sabi sa ibang salin, the man came to himself. Sabihin, pwede siya parang nawala sa kanyang sabihin natin, nawala siya sa linya ng buhay. May ibang takbo ng kanyang buhay. At dumating ang punto na siya nga ay nasa kasadlakan at nagkaroon siya ng pag-iisip sa kanyang kalalagayan na hindi maganda ang kalalagayan. I have to do something. Kailangan meron akong gawin. Kailangan meron akong desisyonan para sa aking sarili, para hindi ako manatili sa ganitong kalalagayan. Dilingin sa ating lahat na tayo din ay umaharap sa isang kalalagayan o sitwasyon na hindi, para bagang sa una, hindi ka tanggap-tanggap. Parang isang ibon na malaya na bigla ka na lang ikinulong sa isang kulungan. At ang nais ang isang ibon, siya'y makalaya. Kagaya ng mga mailap na hayop, kapag ang isang mailap na hayop ay, let's say, nahuli mo siya sa kagubatan, and then ikinulong mo siya, hirap na hirap yan. Kumbaga, naiba yung kanyang environment, naiba yung kanyang buhay. Kaya pwede yan ay magkaroon ng tinatawag na kalungkutan, magkaroon ng paninibago. Sino ko dito nakakita ng ibon na, yung manok na kung tawagin ay, sa lupan itawag sa manok na gubat. Anong tawag nga ba doon? Labuyo. Try mo, humuli ka ng labuyo at ikulong mo. At talaga namang hindi nagwawala. Parang gusto umalpas. Kasi ganun ang labuyo Hindi mo siya basta-basta pwedeng ikulong. Kaya ang ginagawa na iba, talagang tinatanggalan ng mga parang maliliit na balay ko sa may kilikili para daw umamo. Pero hindi ko alam kung yan ay totoo. Pero ang isang tao na biglang nabago yung kanyang lifestyle or routine sa buhay, maninibago talaga siya. Hindi siya komportable. Sa ating sitwasyon niya, parang ganun din na malaya tayo na kumilos, malaya tayo na gumalaw, malaya tayo na gawin ang gusto natin gawin. Tapos biglang nagkaganito. Talagang malaki ang adjustment. Malaki ang tinatawag na epekto hindi lamang sa ating personal na buhay, kundi sa ating isip. Na pwedeng magkaroon ka ng kaisipan na bakit ganito ang sitwasyon ngayon. Imbis na malaya tayo, hindi, nakakulong. At wala kang magawa, kundi ang sumunod sa mga protocol. Sumunod sa mga alatuntunin ng gobyerno. Ano nga ba ibig sabihin ng protocol? Sabi ng ibang tao, pasimplihin na lang yan, huwag nang gawin protocol. Kasi hindi naintindihan ng ibang tao. Gawin na lamang alatuntunin o panuntunan. Panuntunan sa pandemya. Mas madaling intindihin. Pero tayo mga Kristiyan, alam po na madali tayo makaintindi.
Alam natin ang protocol na tinatawag. Kaya ngayon, di ba, ang sabi, limited lang sa 10 ang tao na dapat umattend sa mga religious gathering. Gaano man kalaki yan, basta 10 lang. Amen. So tayo, pinipilit natin sumunod sa protocol. Pero may mga iba na hindi marunong sumunod. Amen. Porque ba hindi kayo nahuli, abusuhin mo na. Porque ba walang umali-aligid dyan na authorities, abusuhin mo na. Protocol is protocol. Amen. Kasi hindi lang naman tayo yung pananagutan sa batas. Masigit ang ating accountability sa ating Panginoon. Amen. Maaaring makapagtago tayo sa authorities pero sa ating Panginoon hindi. At lahat ng ating ginawa ay may kahatulan. So, going back sa ating pong sitwasyon ngayon, I believe ng bawat isa mayroon tayong kanya-kanyang realization. At ito po yung continuation ng ating pong pag-aaral last week. Realization continues. Amen? What to realize during this pandemic moment? So ito po ay continuation lang nakaraang linggo. Una, realize that this moment is a time to refocus on what really matters in life. Ulitin ko po. Realize that this moment is a time to refocus on what really matters in life. Nagkaroon ba tayo ng realization na sa buhay na ito, meron pala talagang mga bagay lang na dapat nating pagtuunan ng pansin. May mga bagay na kinakailangan nating i-delete. Amen? May mga bagay na kinakailangan nating alisin sa ating buhay. There are things that are really matters. May mga bagay na kumukuha lamang ng ating atensyon. Pero hindi naman talaga yun ang dapat bigyan ng atensyon. May mga bagay na kumukuha ng ating oras, pero hindi naman talaga yun ang dapat natin bigyan ng oras. May mga bagay na kumukuha ng ating talento, pero hindi naman talaga ito ang dapat bigyan ng ating panahon. Sa mundong ito, napakaraming tao ang sinasayang ang kanilang mga talento. Sinasayang ang kanilang mga God-given talent. Mahalagang bagay na maintindihan muna sa mundong ito, yun ang kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na refocusing on what really matters in our lives. Ano ba talaga yung mahalaga lang? Ano ba yung mga kailangan lang talaga para tayo mabuhay? Ano ba talaga yung mga bagay lang na kapag wala tayo nito, pwede kang mamatay o pwede kang mawala sa mundong ito? Merong ibang tao na sinasabi nila na kapag nawala sa akin ang isang bagay na ito, ikamamatay ko. Eh nawala naman yung isang bagay na yun, buhay pa naman siya. At mas lalo na siya sumaya. May mga ganang magdrama eh. Kapag ginawa mo sa akin ang cellphone na ito, ikamamatay ko. Sabi ng pastor, sister, i-give up mo yung iyong boyfriend na unbeliever. Pastor, ikamamatay ko. So brother, i-give up mo yung iyong unbeliever na girlfriend. Pastor, ikamamatay ko. Pero nung kanya i-give up yun, buhay naman siya eh. At mas lalo pa siyang sumaya. Dahil lang Diyos ang nagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Amen. May mga bagay sa ating sarili o meron tayong mga bagay na tinatangkilik na kapag nawala yan, hindi naman natin ikamamatay. Amen. Kapag ba nawala ang internet, ikamamatay mo. Hello? Kapag ba nawala mo yung hawak-hawak na cellphone, ay ingatan mo, ikamamatay mo pa. Kasi hindi nga ako mamamatay pero malulungkot naman ang gusto. Wala na akong gusto sa akin. Wala na akong mababasa ng mga messages sa akin.
ika mamatay ko yung sarili ko. Pero ang totoo niya, walang ganun. May mga bagay lang na kinakailangan tayo mag-refocus. May mga bagay na kinakailangan natin alisin sa ating programa sa buhay para mas makita natin ang kalooban ng ating Panginoon. Sa ating binasa kanina, yung bunsong lalaki na hiningi yung kanyang mana, hindi ko alam kung ano yung kanyang isang dahilan, bakit na kinuha yung mana. Hello? Bakit nga in advance ay ikinash out yung kanyang mana? So maaaring meron siyang kaisipan na kapag nakuha ko ang aking mana, pwede ako maging mas masaya. Kapag nakuha ang aking mana, pwede ako magkaroon ng tinatawag na exploration. Pwede kong magawa ang gusto kong gawin. Pero nagkamali siya. Sa kanyang exploration, nauwi sa distraction. Amen. Nauwi sa di maganda ang kanyang kalalagayan. Sa kanyang realization, ang kailangan lang pala ay pagkain, pananamit, at tirahan. Kaya nasabi niya, babalik ako sa aking ama. Hingi ako ng tawad. Sa buhay pa lang, kailangan lang pala yung mga basic needs. Amen. Kung meron tayong mga wants, just pray. And in due time, mangyayari yun. Amen ba yan? So itong lalaking ito, naturuan siya ng sitwasyon na ma-refocus ang kanyang sarili. Ma-refocus na sa buhay na ito, meron lang talagang kailangan para mabuhay. At ang kailangan lang talaga niya ay basic needs. Hinayaan pa ng Diyos na dumana siya ng paghihirap bago siya magkaroon ng realization. Na dapat na-satisfied na siya sa kanyang kalalagayan, nakapiling na ang kanyang ama, na siya ay sufficient sa mga pangailangan. Nung dumana siya ng di magandang kalalagayan, doon niya na-realize na ang mga bagay sa mundong ito ay hindi talaga pwede na nagbigay sa kanya ng satisfaction. Kundi yung lamang ibinigay ng Diyos na pwedeng mag-survive sa kanya. At yun ay yung kapiling siya ng kanyang ama doon sa kanilang tahanan. May mga bagay sa mundong ito na hindi naman talaga natin kailangan. Pampasikip lang sa ating isip, pampasikip lang sa ating puso, kinakailangan i-delete yun. Kinakailangan alisin ng mga bagay yun. Deleting what does not matters sa ating buhay. Ano yung mga bagay na kailangan tanggalin ko ito? Dapat pala wala na ito. Dapat pala hindi na lang ito. Pwede naman palang mabuhay. Pwede naman palang makasurvive. Imagine 5 or 6 months na tayong nasa pandemic, pero andyan ka pa rin at nakakasurvive. May kanya-kanya tayong realization, pero I believe na sa inyong mga tahanan, meron kayong mga realization na hindi naman pala talaga kailangan ito eh. Bibilip ko na lang, nakakasilip lamang, nakakasagabal lamang. Amen. Pangalawa, realize that this moment is a time to reevaluate our relationship with our neighbor and with God. Yung moment na ito yung panahon na magkaroon tayo ng tinatawag na re-evaluation patungkol sa ating relasyon sa ating neighbor. Pag sinabing neighbor, hindi lang ng kapitbahay. Once we say neighbor, ito yung ating kapamilya, ito yung ating kapatid kay Kristo, ito yung ating kapwa-tao na sinasabi ng Bible na ating neighbor, na sinasabi ng Bible na ating kapitbahay. Who are your neighbors? Ang neighbor mo ay kung sino ang inyong kasama. Sino man tao yan, ang Bible ang sasabi na yan ay iyong neighbor. Amen? Kung ating paliliitin, maaaring kapatiran natin sa church or kapamilya or kaibigan or kamag-anak. Neighbor speaks of kapwa-tao.
And then, relationship with our God. Okay? Mahalaga na makita natin sa ating buhay na may mga tao sa paligid natin na nangangailangan ng ating oras, nangangailangan ng ating presensya. Na hindi mo alam, meron palang nakakamiss sa'yo. Hindi mo alam na meron palang tao na namimiss yung iyong paglalambing, namimiss yung iyong kakulitan, namimiss yung iyong kahirapan ispilingin. Amen? Di ba, minsan sa isang grupo, kunyari, 5 kayo. Yung 5 taong yan, iba-iba ng ugali yan. May tahimik, may makulit, may sobrang kulit, mayroong iba na may sariling mundo. Minsan, kapag nawala ang isang tao dyan, mamimiss mo, wala si ganito Kaya pala tayo boring wala pala si ganito. O kaya pala hindi tayo masigla dahil wala si ganito. Namimiss kahit sabihin makulit yan, o mahirap ispilingin ng ugali, o may sariling mundo, namimiss mo yan. Amen? Sa buhay natin ganun din. Kinakailangan natin tayo magkaroon ng tinatawag na re-evaluation ng ating relasyon sa ating kapwa-tao. Kumusta na ang ating relasyon sa ating kapamilya? Kapamilya kay Kristo, kapamilya sa laman, sa ating mga kaibigan. Meron ba tayong gap? Meron ba tayong hindi pagkakaintindihan? Ito yung time para tayo magkaroon ng tinatawag na re-evaluation na kung tayo nagkamali, hindi tayo ng sorry. Na kung tayo nagkulang, punuan natin ang ating mga pagkukulang. Na kung tayo kulang sa oras, ibigay natin ang ating oras sa kanila. Find time. Find time to give it to your loved ones. Humanap ng oras. Hindi ka pwede maghintay ng oras pag hindi na ako busy. Saka ako bibigay ng oras, hindi ganun. Kinakailangan mo maghanap ng oras para maibigay sa iyong kapamilya. Find time. Pwede mo sabihin na, Pastor, ako nasa ibang lugar, nasa malayo akong lugar, ako nasa abroad, nasa ibang bansa ako. How can I find time? Ngayon ay makabago na. Anytime, pwede kayo mag-usap sa Facebook. Pwede kayo mag-video call. Yun ay kung gusto mo. You can find time if you want. Mahalaga na magkaroon tayo ng tinatawag na re-evaluation about our relationship with our loved ones. Kung alam mo na meron siyang tampo sa iyo, meron siyang sama ng loob sa iyo, ikaw na lumapit. Amen. Meron kasi ibang tao na alam na siya nagkamali, alam na niya na siya nagkulang, alam na niya na siya naka-offend, pero magmamatigas pa rin yan. Hindi ako lalapit. Hindi ako ang mag-i-initiate na lumapit. Ang tawag din ay pride. Amen? Kung ikaw ay isang Kristiyano, alam mo naka-offend ka. Magpusa na lumapit. Sabihin mo, sorry na. Hindi ko naman sinasadya. I never intend to hurt you. Nangyari lang na nasaktan ka. Kasi may mga bagay tayo na hindi kaya kontrolin. May mga bagay sa mundong ito na hindi mo talaga kaya kontrolin. Kagaya ng emotion. Minsan kapag nasaktan ka, nakakabitaw ka ng hindi magandang salita. Minsan kapag natouch ang iyong ego, nakakabitaw ka ng hindi magandang salita. At pwede tayo maka-offend. So kung tayo ang nakagawa o naka-offend, initiate, lumapit, humingi ng sorry. Mahalaga yun bilang mananampalataya. Kagaya ng lalaki sa ating binasa. Alam niya na siya ang offended. Alam na siya nagkamali. Good thing, nagkaroon siya ng realization na
Babalik ako sa aking ama. Kasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat-dapat na tawagin yung anak. Ibilang na lang ninyo ako bilang isang kautusan. Itong lalaking ito, meron siyang tinatawag na initiative na manumbalik sa kanyang ama. Manumbalik sa kanyang ama at muling buuin ang kanilang relasyon. Amen. In this pandemic time, mahalaga na maganda ang relasyon ng isang pamilya. Amen. Bagaman sabi ko, may mga bagay na mahirap gawin, may mga bagay na mahirap ilagay sa tama, pero alam natin na kapag tayo nag-initiate, pwede mangyari. Kagaya ni Jose. Si Jose na kung saan siya ipinagbili ng kanyang mga kapatid at nagkaroon siya ng tinatawag na magandang kapalaran. Hindi magandang ginawa ng kanyang mga kapatid sa kanya. Pero, nung time na yung kanyang mga kapatid ay lumapit sa kanya para sila makasurvive sa matinding taggutom ng panahon nila, with open arms, tinanggap niya ang kanyang mga kapatid. Kaya sabihin, ang laki-laki ng kasalanan ng kanyang mga kapatid sa kanya. Ang isang Kristiyano marunong magpatawad. Amen. Minsan nga, iniisip ko, ano kaya yung pwede magawa ng isang tao sa kanyang kapwa na hindi katanggap-tanggap ang kapatawaran? At ako na rin ang sumugot sa aking tanong na wala. Wala ang isang bagay na nagawa ng ating kapwa sa atin hindi natin pwede mapatawad. Amen. Lahat ng bagay na ginawa ng kapwa natin sa atin ay may kapatawaran. Sabi nga kung ang Diyos nga ay nagpatawad, tayo pa kaya? Mahalaga na ating ilagay sa ating isip na ang pamilya ay kinakailangan natin buuin. Yun ay mahalaga ito. So yung realization na yun ng bunsong anak na lalaki ay napakaganda. Wala siyang tinatawag na pride sa kanyang sarili, kundi hinahin niya ang kanyang pride at sabi niya sa kanyang isip, babalik ako sa amin. Yung tinatawag na re-evaluation sa kanyang sarili, napakahalaga. Yung tinatawag na re-evaluation ng kanyang relasyon sa kanyang kapwa ay napakahalaga. Sa totoo lang, sa huli, pamilya pa rin ang tutulong sa atin. Pamilya pa rin ang magsasakripisyo para sa atin. Pamilya pa rin ang gagawa ng paraan para sa atin. Amen? Kaya napakahalaga ng ating pamilya, patuloy natin ito ipag-pray kay Lord, na siya ay hindi lang mabuo, kundi siya ay magkaroon ng tinatawag na special na relasyon sa ating Diyos. Si Satan kasi ang trabaho talaga niya, wasakin ang kanyang mga anak, sirain ang kanyang mga anak, gawa ng di maganda ang kanyang mga anak. Yun ang trabaho ni Satan. Kaya sa buhay natin ito, pag nakakita tayo ng mga bagay na let's say ang ating pamilya, ang ating kapwa-tao, binidistract o nasisira, yan ay gawa ng kaaway. Kasi ang trabaho ni Satan ay magwasak, pumatay, at magnakaw. Gawa ng kaaway yun. Gawa yun sa Satanas. Kaya ikaw kung Kristiyano ka, make a realization na kinakailangan lagi natin magkaroon ng evaluation about our relationship with our neighbors, especially sa ating pamilya. Hindi maialis na nagkakatampuhan, na nagkakaroon ng gap. Okay lang yun, 2 days, 3 days, 4 days. Pero hindi natin dapat pinapatagal. Amen? Lagi tayong libre, lagi tayong may freedom na magpatawad. Bakit nga ba na-invento ang forgiveness? Para ispilingin lang. Spell forgiveness. Kasi alam ko yan. Pero ang forgiveness ba ay kaya natin gawin? Ang forgiveness ba ay kaya natin i-practice? Kung bakit na-invento ang word ng forgiveness para gamitin? Hindi lamang para i-spell it or i-display. Amen? Nagaya ng nakaraang linggo. Bago magtanghali, ako yung namalengke sa crossing. At
nag-park ako ng tama doon sa 7-Eleven. Park ko talaga ng tama sa 7-Eleven yung mga tricycle. Ang ganda eh. Talagang hindi mo siya masasabi na ito ay sidewalk. Kasi talagang ipinasok ko ng gusto. At doon naman talaga ako lagi nagpapark. Sa madaling salita, nung ako'y pauwi na, bigla akong nilapitan ng traffic enforcer matapos akong maka-atras ng mga 2 metro. Nilapitan ako at sabi sa akin, "Sir, illegal parking ka. Violation." Kinuha ko ang lisensya ko. Automatic, pag binigay mo ang lisensya mo, ticket na yan. Ganun ang sistema nila. Once na binigay ang lisensya mo, automatic ticket yan. Walang katwiran. Kaya ang ginawa ko, dahil ako'y nasa tama eh. Nasa position ako. Isip ko lang ako nasa position kahit saan magdating. Hindi ako papayag. So sa madaling salita, nagkaroon kami ng usapan. At hindi ko talaga binigyan ang lisensya ko. Ay yung aking binaling istang mamahalin, malapit nang masira. 20 minutes, 30 minutes na doon ako, talagang hindi talaga. Init na rin ako. Nilapitan ko yung enforcer, sabi ko, "Sir, ako aalis na. Alam mo naman na hindi ako, na wala akong violation." Kasi kung may violation ako, ora mismo, dun sa lugar na pwesto ng aking tricycle, dapat pinicturan naman lang yan. O kaya dun mo ako sinita. Kumbaga parang caught in the act. Hindi, hinayaan mo na ako yung matras muna bago makuling. Kaya sabi ko, mali ko yung ginawa mo. Dapat doon mismo sa eksaktong lugar, hinuli ako. Nangatwira siya sa hapon ng linggo. Parang kumalma na ba ako? Sabi ko, "Lord, bahala ka na." Ano man yung emotion na nasa akin, hindi mo lang nagtatanggal. Tapos Miyerkules, tinubos ko na yung lisensya. Hindi na ako nagreklamo. Kasi wala pa namang mangyayari, nagtigil ka na eh. Ang makapasama lang na kayo yung enforcer. So sa akin na lang, siguro sa susunod, yung pagkakapalit ko, mas aayusin ko pa. At sa akin parang offender yung enforcer na yun. Sarili ko lang sinabi ko na pinapatawad na kita. Kumbaga, sa buhay natin ito, mahalaga yun eh. Na kahit minsan nasa tama tayo. Pero dahil hinihingi ng pagkakataon na magpasensya ka na lang, magpasensya ka na lang para walang gulo. Nanakot pa sabi, dadating na po ang pulis. Isip ko lang, may pulis. Hindi papakita ko minsan kami nagkaroon ng problema. Kaya nga lang, siyempre, hinalalaan ko na rin ngayon. Kaya hindi naman tayo talo na. Hindi mo pwede sabihin na talo ka. Kasi sa lahat naman ng labanan, may nananalo, may nakatalo. Pero alam mo kung paano ka kumilos bilang kanalo. Kaya sabi, parang talo ka. Amen. So, sabi dito, realize that this moment is a time to reevaluate our puso ay punong-puno ng hindi pagpapatawad. Okay? Nag-favorite tayo sa Panginoon, Lord. Ganito, ganyan, etc. Pero meron naman para tayong kinikinig sa ating kapwa. Hindi rin tayo din ang ating Panginoon. Amen? So sabi ng lalaki, babalik na lang ako sa aking ama at sasabihin ko, "Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo." Meron siyang open heart na manbalik talaga sa mga ama. Okay, number 3, last. Realize that there is always a moment of restoration. Realize that there is always a moment of restoration. Mahalaga na tayo mga mananampalataya, kung alam mo na may nagawa kang pagkakamali, let's say sa kapwa mo o sa Diyos, palagi kang mayroong room for restoration. Hindi mo hinahayaan na magkagalit kayo, magkaroon kayo ng tinatawag na malaking gap sa matagal na panahon. Ang gusto mo gawin ay sana magkaroon kami ng restoration. Amen? Ang lalaking ito, yun ang kanya naging realization. Makita niya sa kanyang sarili na nagkamali siya. Nakita niya sa kanyang sarili na siya ang may kasalanan sa mga pangyayari. Nasabi niya sa kanyang sarili, babalik ako sa
babalik ako sa aking ama at sasabihin ko ang ganito. Sa madaling salita, nangyari na nga na siya nakabalik. At ano nangyari? Malayo pa, sinalubong na siya ng kanyang ama. Pinagka at binigyan siya ng pangyayabang. At nagkaroon ng tinatawag na party sa kanilang lugar. Siya'y nanumbalik. Siya'y tinanggap. Itong lalaking ito ay nagkaroon ng tinatawag na restoration sa kanyang relasyon sa kanyang ama at maging sa ama sa langit. Bagamat ang kanyang kapatid na panganay ay parang nagtatampo, pero ito naliwanag ng ama na anak, ikaw na may kasama ko. Ang lahat ng meron ako ay sa iyo. And with that, nagkaroon ng masayang treatment, masayang ugnayan ulit ang kanilang pamilya. In this pandemic time, kinakailangan natin magkaroon ng tinatawag na restoration sa ating pamilya. Hindi lahat tayo ay perfecto sa ating relasyon sa ating Diyos. Marami tayong pagkukulang. Marami tayong hindi nagagawa na sinasabi ng Panginoon. We need to be restored. Kinakailangan natin ng pananampalataya sa ating Diyos. Maaaring sabihin natin, Pastor, ako lagi nakikinig ng mensahe. Palagi ako nag-worship. Palagi ako nag-pray. Maaaring yan ay alisensya para sabihin mo na meron kang magandang relasyon sa Diyos. Pero within, deep in our hearts, alam natin kung ano yung ating mga pagkukulang sa Diyos. Alam natin yung mga missing link sa ating puso na hindi natin nagagawa para sa Panginoon. Kinakailangan magkaroon ka ng realization na doon, nagkamali po ako. Gusto kong manibalik. Andito yung tinatawag na humbleness at acceptance sa pagkakamali. Realize that God is giving us time to make a realization. Ang Diyos ay nagbibigay palagi sa atin ng time para magdilay-dilay, mag-isip-isip. Realize that God is always waiting for our return. Just make a realization. Realization requires humbleness. Kung hindi nagpakumbaba ang lalaki ito, hindi siya makakabalik. Amen. Kung hindi ka magpapakumbaba, walang restoration. Kung hindi ka magpapakumbaba, walang muling pagkakasundo. Kung hindi ka magpapakumbaba, walang mangyayari fellowship. Ito yung napakahalaga. At bilang mananampalataya, kasi sinasabi natin na tayo ay sumusunod sa mga turo ng Panginoon. The moment na alam natin na something is wrong sa ating spiritual life, make a realization. Mag-pray at alamin sa Diyos ang nais niyang ipaisip or ipakita sa atin. Gusto ng Diyos, magkaroon tayo palagi ng smooth interpersonal relationship sa Kanya. Smooth interpersonal relationship sa ating Diyos. Kumbaga, especially sa panahon ito, kinakailangan natin mas maging seryoso sa ating relasyon sa Diyos. Amen? Napakaraming mga trabaho ang wala, hindi nag-o-open. Napakaraming tao ang walang trabaho. Walang hanap buhay. At mas kailangan nila ngayon ang Diyos. Ng Diyos ang gumalang ng lahat ng bagay sa mundo ito at alam ng Diyos ang kanyang role sa pandemic nito. Amen. Ang pandemic hindi na bago sa mundo. Hindi na ito bago. Kumbaga, naulit lamang sa iba-ibang kamyuan. Pero tinangyari na ng matagal na panahon pa. At mas maraming namatay nun. At nangyari din ngayon. Pero alam natin na ang Diyos noon, hanggang ngayon, ay siya pa rin. At I believe na sa mga mananampalataya, meron siyang tinatawag na special protection. Kaya i-maintain natin ang ating magandang relasyon sa Diyos. Amen? Itong lalaking ito ay
maaaring hindi niya kagad naisip na malalagay siya sa isang kalalagay hindi maganda. Kaya, ginawa niya ang kanyang gusto. Ginawa niya yung sa palagay niya makapagpapasaya sa kanya. Pero in the end, distraction. Mahalaga pa rin na mayroon nagkocontrol sa atin. Amen. Mahalaga pa rin na kung ikay member ng church, meron kang leader. Meron kang care group leader. At itong care group leader na ito lagi mag-chat-chat sa'yo. Magte-text sa'yo kung kumustahin ka. At maging honest tayo sa ating mga sagot sa pangungumusta. Upang tayo ay pag-pray ng tama. Ang role ng care group leader ay para alagaan tayo sa spiritual life natin. Na kung meron tayo nagagawang pagkakamali sa harapan ng Diyos, may pag-pray tayo, may guide tayo, may ituloy tayo sa ating maling pamumuhay. Sabi ko nga kanina, andyan ang distraction sa mundo. Na maaaring tumanggap ka na kay Kristo bilang tagapagligtas si Kristo. Pero, dumarating yung time na parang tinutukso ka ng kaaway ng Diablo. Na gusto kang ibalik sa dati mong buhay. Gusto kang ibalik sa dati mong bisyo. Sa dati mong ginagawa ng kasalanan. Sa ating pong kinalalagyan tayo kung natin matalumusin ko kayo. Panginoon, sa oras na ito, ang lumalapit o Diyos sa iyong harapan at nagpapakumbaba. Patuloy o Diyos na ilagay mo sa aming puso, Panginoon, yung mga tamang realization, Panginoon, sa eksaktong kalalagayan namin ngayon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Nuwa o Diyos ang bawat isa, ipatuloy mong pagpalain. Magkaroon kami o Diyos ng pag-refocus ng aming buhay kung na ba talaga yung mahalaga. Ma-evaluate namin muli ang aming sarili tungkol sa aming relasyon sa aming kapwa-tao at sa iyo, Panginoon. Ganun din naman, O Diyos. Kung kami man ay nagkamali, magkaroon kami ng initiative na pumasok, Panginoon, doon sa tinatawag na restoration. Na kami muli ay makapanumbalik sa iyo, Panginoon, upang maging maayos muli ang aming relasyon sa iyo. Ito, O Diyos, ang aming nais gawin ngayong panahon ng pandemya. Salamat, O Diyos, sa pala ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Maraming salamat. Hallelujah. Praise the Lord.